Hindi ito kapani-paniwala. Nandito ang sanggol. Natagpuan ni Henning, isang dalaga sa probinsiya, ang isang sanggol na umiiyak sa tabi ng puntod ng kanyang ina at pinulot niya ito bilang sariling anak. Sanggol, sa lamig na ito, sino ang nag-iwan sa iyo? Nanginginig sa lamig ang bata sa loob ng balutan. Ngunit ang batang ito ay hindi ordinaryo. Sa edad na 3, nagkukuwenta na siya ng multiplication at nauunawaan ang mga aral ng mundo. Siya ay isang child prodigy. Isang dalagang hindi nag-asawa ang nag-aalaga sa anak ng iba ng buong puso. Saan kaya tutungo ang kahanga-hangang kapalaran na ito? Ngayon magsisimula ang isang kwento ng himala na nagsimula sa isang balutan sa tabi ng isang puntod. Bago tayo magsimula, pindutin ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nakikinig at babatiin namin kayo ng may kagalakan ngayong taon. Si Henning Torres, 43, ay dalaga. Sa kanyang early 20s, nagtrabaho siya bilang bookkeeper sa Maynila, ngunit bumalik siya sa kanilang liblib na baryo noong 27 siya nang lumala ang sakit ng kanyang ina. Mula noon, sa loob ng 13 taon, inalagaan niya ang kanyang inang may Alzheimer's at muscle atrophy. Isinuko ang kanyang buhay para rito. Nang pumanaw ang kanyang ina, sinabi ng mga tao kay Henning, "Ngayon, mabubuhay ka na para sa sarili mo. Hindi ka ba gumaan ang pakiramdam?" Ngunit hindi natiis ni Henning na lisanin ang maliit na bahay sa kabundukan kung saan sila nakatira ng kanyang ina. Ang mga lumang dingding, ang mga lalagyan ng gamot na nakahanay sa loob ng dibuhit, ang lumang tungkod na nakasandal sa pader, dahil sa lambot ng comforter na parabang nandoon pa ang init ng katawan ng kanyang ina. Ang lahat ng ito ay nakapigil sa pag-alis ni Henning. Upang mabuhay, nagtayo si Henning ng isang maliit na karinderya sa poblasyon. Ito ay isang maliit na tindahan na mayroon lamang 5 mesa at walang disenteng karatula. Inuulit niya ang buhay ng pagtitinda ng mami sa bayan sa araw at pagbalik sa maliit na bahay sa kabundukan sa gabi sa loob ng ilang taon. Ito ay sa simula ng Disyembre, 3 taon matapos pumanaw ang kanyang ina. Tahimik na nagsimulang umulan ng niyebe o amihan sa kanilang lugar, bandang hapon. Ang mga puting butil ng ulan ay dumidikit at natutunaw sa bintana ng karinderya. Isinara ni Henning ang tindahan ng mas maaga sa karaniwan at ibinaba ang shutter. Ang kalansing ng bakal ay umalingaw-ngaw sa walang taong eskinita. Sandaling huminto si Henning sa harap ng karinderya, itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Ang malamig na mga butil ng ulan ay dumampi sa kanyang pisngi, natunaw at naging patak ng luha. Huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin ay dumaan sa kanyang lalamunan at nagpalamig sa kanyang baga. Pagdating sa bahay sa kabundukan, kinuha ni Henning ang prutas at nito ulam mula sa estante ng kusina at ibinalot sa isang tela. Ito ay paghahanda para sa pagpunta sa puntod sa likod ng bahay. Umakyat siya sa daan na may manipis na yelo. Bawat hakbang ay may kaluskos na tunog. Dahil sa 3 taon, buwan-buwan ay binibisita niya ang lugar na ito, hindi siya natinag sa paglalakad kahit pa may yelo. Pagdating sa puntod, nilinis ni Henning ang lapida, tombstone, gamit ang kanyang kamay at lumuhod. Ang malamig na yelo ay nagbasa sa kanyang tuhod, ngunit hindi niya ito pinansin. Inihanda niya ang prutas at nito sa harap ng puntod at tahimik na nagsalita, "Inay, nandito na ako. Umuulan ng amihan ngayon." Nanginginig ang kanyang boses. Sa isang sandali, hindi siya makapagsalita at tanging ang tunog ng kanyang paghinga ang naririnig sa yelo. Ang puting singaw ng kanyang hininga ay kumalat sa hangin at nawala. Lumalaki ng lumalaki ang mga butil ng ulan. "Inay, maayos naman ako. Maayos ang takbo ng karinderya, huwag kang mag-alala." Ito ay isang kasinungalingan. Hindi na maganda ang negosyo ng karinderya tulad ng dati, at ang bahay na mag-isa niyang tinitirahan ay napakalaki at nakalulungkot. Ngunit hindi niya kayang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng kanyang yumaong ina. Nang siya ay matapos magdasal at bababa na sana siya, iyon ang sandali. Sa gitna ng snowstorm, may humalo na mababa at magaspang na tunog ng ubo. Inakala niyang hangin iyon, kaya huminto siya. Nakinig siyang mabuti. Ngunit nang marinig niya ulit ang malinaw na iyak ng sanggol, nanigas ang buong katawan ni Henning. Ilang hakbang ang layo mula sa puntod. Sa ilalim ng isang bato, may isang balutan na bahagyang nakabaon sa yelo. Nagmamadaling tumakbo si Henning. Nadulas ang kanyang paa sa madulas na yelo, ngunit nagawa niyang itama ang kanyang sarili at lumuhod sa harap ng balutan. Nanginig ang kanyang kamay nang maingat niyang buksan ang balutan. Isang sanggol na maputlang-maputla ang mukha ang humihingal at umuubo. Nakabuka ang maliit na bibig.
May mga butil ng yelo ang kanyang kilay at buhok. Ang kanyang maliliit na kamay ay maputlang maputla at ang kanyang labi ay nagiging kulay ube. Sanggol, sanggol! Binuksan ni Henning ang balutan. May nahulog mula sa loob, isang star-shaped na kuwintas at isang nakatiklop na sulat. Dinampot ni Henning ang sulat gamit ang nanginginig na kamay at binuksan ito. Iligtas niyo ang batang ito. Ito ay maikli at nanginginig na sulat. Ang huling linya ay nabura, tila nabasa ng luha. Nanginig ang kamay ni Henning. Tumingin siya sa paligid. May mga bakas ng paa ng tao sa daanang may yelo. Tumakbo siya patungo sa direksyon ng mga bakas ng paa, ngunit wala siyang nakita. Lumalaki ng lumalaki ang mga butil ng ulan. Lalong humihingal ang sanggol. Ang maliit na dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Walang oras mag-isip. Niyakap ni Henning ang sanggol ng mahigpit. Ang malamig na katawan ay naramdaman niya kahit sa damit. Para siyang may yakap na bloke ng yelo. Ayos lang, ayos lang, ayos na ngayon. Hinubad ni Henning ang kanyang jacket at ibinalot ito sa sanggol. At agad siyang nagsimulang bumaba sa daan. Maingat siyang naglakad sa madulas na yelo habang mahigpit na nakayakap sa sanggol. Kahit hinihingal, hindi siya huminto. Pagdating sa bahay, agad na sinindihan ni Henning ang kalan. Naglagay siya ng tuyong kahoy at sinindihan ito ng posporo. Ang kahoy ay umuukit habang nasusunog. Ang pulang apoy ay nagsimulang umiinit sa silid. Hinubad niya ang basang balutan. Ang basang tela ay nakadikit sa balat ng sanggol. Maingat niya itong tinanggal at ibinalot ang sanggol sa isang tuyong kumot. Kiniskis niya ang kanyang mga kamay sa malamig na maliit na katawan ng sanggol upang ipasa ang kanyang init. Niyakap niya ang maliit na paa gamit ang kanyang mga palad at hinipan ng kanyang hininga. Ayos lang, ayos lang. Patuloy niyang inuulit ang parehong mga salita. Hindi niya alam kung sa sanggol ba iyon o sa sarili niya. Tumakbo si Henning sa kusina at naghugas ng bigas. Ang tunog ng paghugas ng bigas sa tubig ay pumuno sa tahimik na gabi. Naglagay siya ng tubig sa kaldero at bigas upang simulan ang pagluluto ng napakalabnaw na lugaw, very watery rice gruel. Ang apoy ng gas stove ay nagliyab ng kulay asul at nagsimulang initin ang ilalim ng kaldero. Hindi nagtagal. Umakyat ang mabangong amoy ng bigas. Habang niluluto ang lugaw, inihiga ni Henning ang sanggol sa tabi ng kalan at inilagay ang kamay sa maliit na noo. Malamig pa rin ito. Dinagdagan niya ang kumot at nagdagdag ng kahoy sa kalan. Nang maluto na ang lugaw, pinatay niya ang apoy at hinintay na lumamig. Sinasalin niya ang umuusok na lugaw sa isang maliit na mangkok at hinihipan upang palamigin. Inilagay niya ang maliit na kutsara na may kaunting lugaw sa labi ng sanggol. Tinitiyak niya kung lumulunok ba ito o humihinga at pakonti-konti siyang nagpakain. Gumalaw ang maliit na lalamunan ng sanggol. Sumapit ang dilim. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa labas ng bintana. Linggo iyon at may bagyo. Sarado na ang ospital sa bayan at mahirap na ang daanan sa kabundukan. Nagbantay si Henning sa tabi ng sanggol buong gabi. Hindi natulog kahit sandali. Dinama niya ang noo ng sanggol gamit ang likod ng kanyang kamay. Mainit. Sinubukan niyang kumuha ng temperatura, ngunit wala siyang termometro. Pinakinggan niya ang paghinga at pinanood ang pag-akyat baba ng dibdib. Ang lahat ng kanyang atensiyon ay nakatuon sa tunog ng pagubo. Bawat oras, pakonti-konti siyang nagpapakain ng lugaw at naglalagay ng malamig na tuwalya sa noo. Patuloy siyang naglalagay ng kahoy sa kalan upang hindi mamatay ang apoy. Sa labas ng bintana, tumatambak ang yelo. Nang magmadaling araw, nagbago ang sitwasyon. Ang pag-iyak ng sanggol ay bahagyang humupa, bumababa na ang lagnat at nagsimula na itong huminga ng mas regular. Ang maputlang labi ay nagsimulang magkulay pula ng bahagya. Dito na lang nakaupo si Henning sa sahig. Nawala ang lakas sa buong katawan niya. Nanginig ang kanyang mga braso at binti. Tumingin siya sa sanggol at tahimik na nagsalita. Sige, may dahilan kung bakit ka napunta rito. Sa madaling araw na may ulan, niyakap ni Henning ang sanggol at tahimik na nagdesisyon. Mula sa araw na iyon, ang kanyang buhay ay hindi na babalik sa dati. Kinaumagahan, pagkagising ni Henning, agad niyang tiningnan ang sanggol. Mahimbing na natutulog ang sanggol sa ilalim ng kumot. Ang maliit na dibdib ay regular na umaakyat baba. Maingat niyang dinama ang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Bumaba ang lagnat. Ang katawan na napakalamig kagabi ay may init na ngayon. Regular na rin itong humihinga. Matagal na tiningnan ni Henning ang mukha ng natutulog na sanggol. Mahaba ang pilik mata ng sanggol. Ang pisngi ay tila malambot tulad ng peach. Sa sandaling iyon,
Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa bibig ng sanggol. Ang maliit na labi ay bahagyang umangat at lumabas ang dimple. Uminit ang mga mata ni Henning. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay, ngunit patuloy itong dumaloy. Tama, ang pag-aalaga sa iyo ang kailangan kong gawin ngayon. Muling binuksan ni Henning ang sulat na nahulog mula sa balutan kagabi. Iligtas niyo ang batang ito. Ang nanginginig na sulat ay malinaw pa rin. Ang sulok ng papel ay bahagyang nakulubot dahil sa luha. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib at bumulong ng mahina. Nagsabi ka na iligtas kita. Kaya, mabubuhay ka. Aalagaan kita. Pumasok sa isip niya na marahil ito ang huling utos ng langit na iniwan ng isang tao sa kanya. Maingat na tiniklop ni Henning ang sulat at inilagay sa pinakamalalim na bahagi ng dibuhit. Habang nag-iisip ng pangalan para sa bata, naaalala ni Henning ang ekspresyon na ginagamit ng kanyang ina noong mahirap ang buhay. Ang langit ang nagpadala ng tao. Tinutulungan tayo ng langit. Ganito ang sabi ng kanyang ina sa tuwing may mahirap na nangyayari. Kahit nakahiga na siya dahil lumala ang kanyang sakit, tinitingnan pa rin niya ang langit sa labas ng bintana at inuulit ang mga salitang iyon. Hinaplos ni Henning ang noo ng sanggol at nagsalita. Langit, tao na galing sa langit, iyon ang itatawag ko sa iyo. Mabilis na kumalat ang tsismis sa bayan. Si Henning Torres, may anak daw. Bakit naman ngayon? Hindi ba dapat dalhin siya sa ampunan? Narinig ang bulungan sa pagitan ng mga customer sa karinderiya. Sa tuwing may karga si Henning na si Langit, tinitingnan siya ng mga tao ng palihim. Tahimik na naglalakad si Henning habang karga ang bata. Pag-uwi niya, gumawa siya ng scarf gamit ang berdeng sinulid. Gabi-gabi, inikot niya ang karayom at maingat siyang nagtahi. Ngumiti siya ng mahina habang isinasabit ang gawa niyang scarf sa leeg ng bata. Araw sa karinderiya, gabi sa bahay sa kabundukan. Sinimulan ni Henning ang negosyo habang inuupuan si Langit sa platform ng upuan sa isang sulok ng tindahan. May isang lumang basket sa isang gilid ng platform. Ito ay puno ng mga laruan, wipes, bote ng tubig at diapers. Sa simula, tiningnan ito ng mga customer nang may pagtataka. Ngunit unti-unti silang nasanay. Sa tuwing inuuga ni Langit ang rattle, ang tunog ay pumupuno sa tindahan. Lumipas ang 3 taon. Isang madaling araw, tiningnan ni Henning ang tahimik na natutulog na si Langit at inilabas ang sulat sa dibuhit at binasa ulit. Iligtas niyo ang batang ito. Ang eksena sa yelo noon, 3 taon na ang nakalipas, ay malinaw na bumalik sa kanyang isip. Ang maputlang mukha ng sanggol, ang sandali ng pagbukas ng balutan gamit ang nanginginig na kamay, ang malamig na yelo, at ang mabilis na paghinga ng sanggol, naalala niya ang lahat. Ngayon, si Langit ay 3 taong gulang. Noong una niya itong nakita, siya ay isang sanggol na mga 100 araw pa lang. Tinawag siya ni Henning na Langit. At ngayon, ang maliit na nilalang na ito ang kanyang lahat. Ito na ang 5 taon ni Henning sa pagpapatakbo ng karinderiya sa bayan. Inuulit niya ang buhay ng pagnenegosyo sa araw at pag-uwi sa bahay sa kabundukan sa gabi. Sa pagitan, si Langit ay natural na naging bahagi ng buhay na ito. Sa umaga, sumasama siya kay Henning sa karinderiya at sa gabi, umuuwi siya sa bahay sa kabundukan. Palaging tinatawag ni Langit si Henning na Mama. Ngumiti si Henning ngunit palaging sinasabi, Mama, tama. Ngunit hindi ako ang mama na nag-anak sa iyo. Ako ang mama na nagpalaki sa iyo. Ngumiti si Langit nang masigla pagkatapos yumukod ang kanyang ulo. Kung ganun, pareho kayong mama. Malinaw ang mga mata ni Langit. Naaalala niya ang mga customer na pumupunta sa tindahan at naaalala niya kung anong gusto ng bawat customer. Si Lola, gusto niyang dagdagan ng kimchi. Si Tatang, ayaw niya ng sili. Kahit naglalaro siya sa calculator sa cash register, alam niya ang eksaktong kahulugan ng mga pindutan at pinindot niya ito. Pinanood niya ang paglabas ng resulta pagkatapos niyang pindutin ang mga numero. Isang araw, nakalimutan ng isang customer ang pagbabayad ng cash at umalis. Habang nagmamadali si Henning na salubungin ang susunod na customer, sinabi ni Langit, Mama, hindi nagbayad si Tatang. 10,000. Nang tingnan ni Henning ang cash register, talagang may kulang sa bayad. May isang kulang na 10,000 peso bill. Nagulat si Henning na naaalala ni Langit ang eksaktong numero. Si Gino, 35, ay isang math teacher sa kalapit na elementary school. Siya ay isang regular na customer sa tindahan ni Henning. Siya ay matangkad, nakasalamin, at may mapagmahal na mukha. Kamakailan, napansin niya ang pananalita at kilos ni Langit. Isang araw, tinanong ni Gino si Langit na nakaupo sa platform. Ilang taon ka na? 3.
Ngunit ano ang kakayahan niya sa pag-compute? Nagbiro si Gino at tinanong ang bilang ng mga chopstick sa mesa. Mabilis na sumagot si Langit. 6 na pares ay 12. May isang pares pa si Mama, 14. Naglabas si Gino ng papel at panulat sa kanyang bulsa at nagdrawing ng isang simpleng problema sa matematika. Ito ay isang drawing ng 3 bilog sa 2 hanay. Tiningnan ito ni Langit saglit at sinabi, 6. Nagulat si Gino sa mabilis na sagot at bumulong habang tiningnan ang papel. Ang batang ito ay hindi ordinaryo. Maingat na nagtanong si Gino kay Henning. Nag-aral ba siya sa labas? Umiling si Henning. Lagi siyang naglalaro ng calculator at nagbibilang lang ng mga customer kapag abala ako. Tiningnan ni Gino si Langit at bumulong sa kanyang isip. May pagkakahawig siya. Sino kaya? Ang maayos na noo, ang mga mata, ang kanyang pagiging focused, at ang paraan ng paghawak niya ng chopstick gamit ang kaliwang kamay. Saglit na pumasok sa isip niya ang mukha ng matalik niyang kaibigan na si Gabriel, ngunit hindi niya ito pinatunayan. Mula noon, madalas na dumadaan si Gino sa tindahan at naglalaro ng numero kay Langit. Naiintindihan ni Langit ang mga patakaran at pattern ng numero. Minsan, gumagawa pa siya ng sarili niyang problema. Sir, sagutan mo rin ito. Humanga si Gino habang tiningnan ang mga bilog na iginuhit ni Langit. Isang umaga bago buksan ang karinderiya, sinabi ni Langit, Mama, 17 mangkok lang ang ihanda mo ngayon. Hindi mabebenta ang higit pa roon. Ngumiti si Henning at naghanda ng 20 mangkok tulad ng dati. Ngunit nakakagulat, 17 lang ang customer noong araw na iyon. Walang natirang mami. Ang 3 natitirang mangkok ay nanatili sa kaldero. Tumawa si Henning nang nalulula at nagsabi, ito ba ay kasanayan sa math o premonition? Gusto ng mga customer ng karinderiya si Langit. Ang sarap ng mami dito at ang bata ay matalino. Ang batang ito, magiging malaking tao siya paglaki niya. Ang tindahan ay naging isang lugar na may init at ngiti. Ang tawanan ni Langit ay nagbigay liwanag sa tindahan. Nang gabing iyon, nakatulog si Langit na nakasandal sa tuhod ni Henning. Hinaplos ni Henning ang buhok ni Langit at tahimik na nagsalita. Langit, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ngayon, sana maayos ang kinabukasan mo. Ang mga bituin ay nagniningning sa labas ng bintana. Ang tahimik na paghinga ni Henning at Langit lang ang naririnig sa maliit na silid sa kabundukan. Ito na ang ika-7 taon ng karinderiya. Si Langit ay 7 taong gulang na ngayon. Nakaupo pa rin siya sa platform, nanonood ng mga taong nagdaraan sa tindahan at bumabati sa mga customer. Magandang araw po! Ang maliwanag na boses ni Langit ay pumuno sa tindahan. Ang mga customer ay ngumiti ng kusa habang tiningnan siya na nakangiti at winawagayway ang maliit na kamay. Isang araw, isang malaking karatula ang isinabit sa tapat ng tindahan ni Henning. Ang pulang sulat ng Bulalo franchise ay kapansin-pansin. Ang ingay ng konstruksyon ay nagpatuloy sa loob ng 1 linggo. Ang tunog ng electric drill at pagpapalo ng martilyo ay pumuno sa eskinita. Tiningnan ni Henning ang kabilang dako at kinagat niya ang kanyang labi dahil sa pagkabalisa. Nang magbukas ang tindahan, moderno ang interior design. Ang kumikinang na kusinang stainless steel, malinis na white tiles, at ang LED light ay nagbigay liwanag ng maliwanag. Isang malaking banner na may open house discount ang nakadikit sa salamin ng pintuan. Mas mura ng 100 piso ang presyo kaysa sa tindahan ni Henning. Ang mga kabataang customer ay nagsimulang lumiko patungo sa franchise. Unti-unting nabawasan ang mga dating customer. Dapat subukan ko iyon. Sikat daw ngayon. Narinig ang bulungan ng mga customer. Kahit oras ng tanghalian, mayroon na lang 2 o 3 customer sa karinderiya ni Henning. Tiningnan ni Henning ang mga walang laman na mesa at huminga ng malalim. Ang pinaghandaang sabaw ay nanatili at lumamig. Hindi naman nagbago ang lasa. Ano kaya ang problema? Si Langit ay nakaupo sa platform at nakatingin ng walang kibo sa tindahan. Ang kanyang maliliit na mata ay gumagalaw. Pinapanood ang karinderiya sa kabilang dako. Pinanood niya ng maingat ang pagpasok at paglabas ng mga customer. Sa loob ng ilang araw, patuloy na pinanood ni Langit ang tindahan sa kabilang dako. Ang mga customer ay may mukha ng pag-asa habang pumapasok, ngunit paglabas, parang may kulang sa kanilang mukha. May ilang customer ang tumikim sa kanilang labi at yumukod ang ulo. May ilang customer ang lumabas habang umiinom ng maraming tubig. Tahimik na pinanood ni Langit ang mga eksenang iyon. Isang gabi, sa bahay sa kabundukan, niluto ni Henning ang sotanghon na maanghang at maasim, spicy and sour vermicelli soup. Ito ay vermicelli na may manipis na hiniwang inasnan na gulay
at malamig na sabaw na may sili. Ang pulang sili powder ay lumulutang sa sabaw. Kumain si Langit ng isang subo at lumaki ang kanyang mga mata. Ang malamig at maasim na sabaw ay dumaan sa kanyang lalamunan. "Mama, ang sarap nito. Iba talaga sa mami na ibinebenta sa labas." Ngumiti si Henning at hinaplos ang buhok ni Langit. "Ang sarap kumain ng Langit ko." Kinabukasan, nakaupo si Langit sa platform ng tindahan, nag-isip ng matagal at nagsalita. "Mama, bulalo ang nasa kabilang dako, di ba? Ngunit parang hindi masaya ang mukha ng mga tao paglabas." Yumukod ang ulo ni Henning at nagtanong, "Bakit kaya? Mabigat kasi ang bulalo. Kaya, bakit hindi natin gawin ang kabaligtaran?" Ang mga mata ni Langit ay kumikinang. Ang sotanghon na maanghang at maasim na kinain natin kagabi, iyon ang maasim at malamig. Hindi ba pwedeng ibenta ni Mama iyon sa tindahan? Tiningnan ni Henning si Langit ng may gulat na mukha. Hindi siya makapaniwala na galing iyon sa isang 5 taong gulang na bata. "Ginawa ko lang iyon para sa ating dalawa. Hindi bagay sa negosyo." Umiling si Langit. Kinuyom niya ang kanyang maliit na kamao at nagsabi, "Hindi. Magugustuhan iyon ng mga tao. Sa tag-init, ang malamig ang pinakamaganda. Ang bulalo ay mabigat." Nang gabing iyon, hindi makatulog si Henning. Tiningnan niya ang kisame at pinag-isipan ang sinabi ni Langit. Pagkatapos mag-isip ng matagal, nagdesisyon si Henning na ilabas ang sotanghon na maanghang at maasim bilang limited edition summer menu. Isinulat niya ng maliit sa isang gilid ng menu na Langit's recommended menu. Ito ay isinulat ng malinaw gamit ang pulang marker. Ngumiti si Langit ng masigla habang tiningnan ang sulat. Sa unang linggo, walang reaksyon. Ang mga customer ay patuloy na pumupunta sa franchise sa kabilang dako. Madalas na itinatapon ni Henning ang inihandang sotanghon na maanghang at maasim. Ang sili at ang maasim na sabaw ay kailangang itapon lahat. Tiningnan ni Langit ang likod ni Mama ng may awa. Ngunit pagkatapos ng 10 araw, iyon na. Isang batang babaeng costumer ang umorder ng sotanghon na maanghang at maasim. Pagkatapos kumain ng unang subo, lumaki ang kanyang mga mata. "Ang lamig nito!" Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang tunog ng shutter ay umalingaw-ngaw sa tindahan. Nang gabing iyon, inilagay ng customer ang litrato ng sotanghon na maanghang at maasim sa isang blog. Ang pamagat ay, "Ito ang dapat puntahan, hindi ang franchise." Ang mami sa litrato ay mukhang masarap. Ang pulang sili, ang puting noodles, at ang lumulutang na yelo sa maasim na sabaw. Ganito ang nakasulat sa blog, "Tama na ang bulalo." Ang tunay na malamig na lasa ay narito. Nagsimulang dumami ang mga komento. "Saan ito? Ibigay niyo ang address. Gusto ko ring pumunta." Pagkatapos ng 2 araw, nagsimulang dumagsa ang mga customer. Dahil kumalat ang review, ang mga kabataang customer ay bumalik sa tindahan ni Henning. Sa oras ng tanghalian, may mga taong naghihintay sa labas dahil wala nang upuan. Nagmamadali si Henning sa pagluluto ng mami. Wala siyang pahinga sa paggawa. Tumulo ang pawis sa kanyang noo, ngunit masaya ang kanyang mukha. Ang sotanghon na maanghang at maasim ay may sariwang sili bilang toppings, malambot na noodles, at ang malamig na sabaw na may yelo ni Mama. Ito ay kabaligtaran ng franchise, ito ay lasa ng lutong bahay. Humanga ang mga customer pagkatapos kumain ng isang subo. "Ang lamig talaga nito, parang lutong bahay. Mahirap makahanap ng ganitong lasa ngayon." Ang karinderiya ay muling nagkaroon ng sigla. May mga taong nakaupo sa bawat mesa at kumakain ng mami. Ang tawanan at tunog ng usapan ay pumuno sa tindahan. Hindi huminto ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto. Isang araw, dumaan si Gino sa tindahan at naglaro kay Langit. Nagdrawing siya ng problema sa matematika na para sa high school level sa papel. Ito ay isang problema sa fraction. 2 + 1, 2. Sumagot si Langit pagkatapos tiningnan ang papel saglit. Nagdrawing ng isang bagay sa hangin gamit ang kanyang maliit na daliri. 1 at 1, 2. Si Gino ay tulalang tulala. Tiningnan niya ang papel nang hindi nakakapagsalita habang pinanood si Langit na nagpapaliwanag ng proseso ng solusyon. Nanginig ang panulat sa kanyang kamay. Paanong naintindihan ito ng isang 5 taong gulang? Nang gabing umuwi si Gino, naghugas ng plato si Henning sa likod ng tindahan at bumulong sa sarili. "Wala akong naituro sa iyo, ngunit lumaki kang mag-isa." Pag-uwi sa bahay sa kabundukan, nagdagdag si Henning ng kahoy sa kalan at hinaplos ang likod ni Langit. Ang tunog ng pagsusunog ng kahoy ay pumuno sa silid. Ang pulang apoy ay nagbigay liwanag sa mukha ni Langit.
Nakatulog si Langit na nakayakap sa dibdib ni Henning. Pasensya na dahil hindi ko masyadong nagawa. Bumulong si Henning ng mahina at hinagka ng noo ni Langit. Ang liwanag ng buwan ay sumisinag sa labas ng bintana. Ang tahimik na paghinga lang ng dalawang tao ang naririnig sa maliit na silid sa kabundukan. Lumipas ang 2 taon. Si Langit ay 7 taong gulang na ngayon. Tuwing tiningnan ni Gino si Langit, nakakaramdam siya ng deja vu. Sa simula, inakala niyang matalinong bata lang ito. Ngunit habang tumatagal, lumalaki ang pagkakaiba. Ang mga mata ng bata, ang paraan ng pagsasalita, ang ugali ng pagsulat gamit ang kaliwang kamay. Kahit ang pag-angat ng gilid ng bibig niya, kapag tumatawa, ay nagpapahiwatig ng pagkakahawig sa isang tao. Isang araw, nagdrawing si Gino ng isang komplikadong problema sa geometry para kay Langit. Ito ay isang problema na para sa grade 5 level. Ito ay isang komplikadong hugis na may 3 triangles na magkakapatong. Tiningnan ni Langit ang papel saglit at nagsimulang magpaliwanag, sinusundan ng kanyang maliit na daliri ang linya. Ang anggulo na ito ay 60 degrees. Ang isang ito ay 30 degrees. Kung gayon, ang natira ay 90 degrees, kaya ito ay isang right triangle. Si Gino ay tulalang-tulala. Ang paraan ng pagpapaliwanag ay lohikal at sistematiko. Hindi lang niya alam ang sagot, kundi lubos niyang naintindihan ang proseso ng solusyon. Tiningnan ni Gino ulit ang mukha ni Langit nang hindi nagsasalita. Ang kanyang noo ay maayos. Ang mga mata ay malinaw na walang double eyelids. Nang tiningnan niya ang itaas na bahagi ng ulo, mayroon siyang double crown. Keep it. Kahit ang paraan ng paghawak niya sa lapis gamit ang kaliwang kamay, naaalala ni Gino ang pangalan na Gabriel. Ang kanyang kaibigan mula high school hanggang college, ang kaibigan na pinakamagaling sa math at left-handed din. Ngunit umiling si Gino at sinabing, hindi, imposible. Isang hapon iyon, habang kumakain ng mami, yumukod si Langit at ang kuwintas sa kanyang leeg ay lumabas mula sa kanyang t-shirt. Ito ay isang star-shaped na kuwintas. Sa gitna, may H na initial na kumikinang na kulay berde. Sa paligid, may manipis na diamond na nakapalibot. Ito ay kumikinang nang makita ang sinag ng araw. Ang mukha ni Gino ay natigilan. Ang chopstick sa kanyang kamay ay nahulog at tumama sa mesa. Ang tunog ay umalingamgaw sa tindahan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Isang eksena sa nakaraan ang malinaw na bumalik sa kanyang isip. Noong 4th year sa college, tinawag ni Gabriel si Gino sa isang tahimik na cafe. Naglabas si Gabriel ng isang maliit na kahon sa mesa at nagmamalaki na nagsabi, "Ginawa ko ito para sa taong pinakamamahal ko sa mundo. Wala nang iba pang ganyan sa mundo." Nang buksan niya ang takip ng kahon, ang laman nito ay ang star-shaped na kuwintas. Ang berdeng H initial at ang diamond na paligid ay eksaktong pareho. Hindi naisip ni Gino ang alaala na iyon hanggang ngayon. Nakalimutan niya. Matagal na siyang walang kontak kay Gabriel at ang kuwintas ay nawala na sa kanyang alaala. Nagtanong si Gino ng nanginginig na boses, "Maingat. Langit, saan mo nakuha ang kuwintas na ito?" Yumukod ang ulo ni Langit at hinawakan ang kuwintas. Ang kanyang maliit na daliri ay sumunod sa hugis ng bituin. Ito raw ang iniwan ng mama na nag-anak sa akin. Wala akong alaala, pero palaging sinasabi ni Mama Henning na ingatan ko ito. Hindi na nakapagtanong si Gino. Ang kanyang lalamunan ay natuyo. Uminom siya ng tubig, ngunit hindi pa rin nawala ang tuyo niyang lalamunan. Matagal na nakaupo si Gino nang walang kibo. Ang mga salita ay patuloy na umikot sa kanyang isip. Gabriel, Langit, kuwintas, berdeng H, left-handed, double crown. Ang lahat ng pieces ay nagsimulang magtugma. Ang puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Nang gabing iyon, umuwi si Gino at kinuha ang lumang litrato. Ito ay isang album na puno ng alikabok. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang binuksan ang pahina. Ang tunog ng papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Lumabas ang litrato ng pagtatapos sa high school. Ang mukha ni Gabriel na nakangiti habang nakasuot ng uniform. Mayroon ding group picture noong field trip. Nakangiti si Gabriel habang gumagawa ng V-sign gamit ang kaliwang kamay. Naalala ni Gino ang mukha ni Gabriel sa litrato at ang mukha ni Langit na nakita niya ngayon. Nagkaroon ng maliit na pagkakahawig. Ang anggulo ng noo, ang mga mata, ang bibig. Kahit ang paraan ng pag-angat ng gilid ng bibig niya kapag tumatawa ay magkatulad. Ang lokasyon ng double crown ay pareho. Bakit ngayon ko lang ito napansin? Nag-aatubili si Gino at kinuha niya ang lumang notebook mula sa pinakamalalim na bahagi ng dibuhit. Nang buksan niya ang lumang pahina, lumabas ang numero ni Gabriel.
Ito ang numero na huli niyang tinawagan 7 taon na ang nakalipas. Ang mga numero na nakasulat sa lapis ay bahagyang nabura. Nag-input si Gino ng numero sa telepono gamit ang nanginginig na kamay. Nagring ang telepono. Tututut. Ang signal ay tumagal ng matagal. Hindi siya sumagot. Handa na si Gino na ibaba ang telepono. Pagkatapos ng 10 minuto, nag-vibrate ang telepono ni Gino. Brr! Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Nanginginig ang kamay ni Gino habang sinagot ang tawag. Gino, ikaw ba iyan? Ito ay isang pamilyar na boses. Ito ang boses ni Gabriel na 7 taon na niyang hindi naririnig. Medyo mas mababa at mas mabigat ang boses, ngunit ito ay si Gabriel. Ang lalamunan ni Gino ay naipit sa isang sandali. Hindi siya makapagsalita ng maayos. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Gabriel, may tao kang kailangan mong makita ngayon. Baka may kinalaman iyan sa iyo. Narinig ang paghinga ni Gabriel sa telepono. Magaspang at mabigat na paghinga. Saglit na katahimikan ang namayani. Sa parehong oras, sa penthouse sa Bonifacio Global City, sa top floor ng isang luxury residential complex na 40 palapag ang taas. Ang Bonifacio Global City ay tanaw mula sa malaking bintana. Ang mga ilaw ng gusali ay kumikinang sa kalangitan sa gabi. Si Gabriel ay nakaupo sa leather sofa sa living room, may hawak na telepono sa kanyang tainga habang nakatingin sa labas. Siya ang chairman ng Astrotech, isang conglomerate na nangunguna sa semiconductor sector sa Pilipinas. Sa edad na 39, isa na siyang maimpluwensiyang tao. Ngunit ngayon, ang mukha ni Gabriel ay walang aura ng isang chairman. Ang mga kulubot sa kanyang mata ay malalim. Ang kanyang labi ay tuyo. Ang mga salita ni Gino ay umikot sa kanyang tainga. May tao kang kailangan mong makita. Baka may kinalaman iyan sa iyo. Naalala ni Gabriel ang isang tao, si Elara. Ang babaeng iniwan niya 7 taon na ang nakalipas. Ibinaba ni Gabriel ang telepono at dahan-dahang tumayo. Naglakad siya patungo sa kanyang office nang nanginginig. Binuksan niya ang dibuhit. Kinuha niya ang isang litrato na nakalagay sa pagitan ng mahahalagang dokumento sa pinakamalalim na bahagi. Ito ang huling litrato na kinuha nila ni Elara noong nagbakasyon sila. Ang mukha niya ay nakangiti sa isang dalampasigan sa Palawan. Nakangiti siya ng masigla habang hawak ang buhok na nililipad ng hangin, nakasuot ng puting damit. Sa likod niya, isang asul na dagat ang tanaw. Elara, dapat hinanap kita. Ang boses ni Gabriel ay basag. Nanginig ang kanyang kamay. Si Elara ay 7 taon nang walang kontak. Pinili ni Gabriel ang arranged marriage dahil sa pamimilit ng kanyang ina. Nagpakasal siya sa anak ng isang maimpluwensyang pamilyang politiko. Noong huli niyang nakita si Elara, patawad lang ang paulit-ulit niyang sinabi. Ang kasal ay hindi tumagal. Naghiwalay sila pagkatapos ng 3 taon dahil sa pagkakaiba ng personalidad, walang katapusang pag-aaway at kawalang interes sa isa't isa. Naalala ni Gabriel si Elara nang pirmahan niya ang divorce papers. Pagkatapos ng divorce, hinanap ni Gabriel si Elara. Nag-hire siya ng private detective at nag-contact sa kanyang mga kakilala. Pumunta rin siya sa department store kung saan nagtrabaho si Elara. Ngunit wala siyang nakitang anumang clues. Si Elara ay nawala ng walang bakas. Para siyang isang tao na hindi kailanman nag-exist at ang pangalan lang niya ang nanatili sa kanyang alaala. Ang tawag ni Gino ay nagising sa mga emosyon ni Gabriel. Sumikip ang kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay na may hawak na litrato ay pinawisan. Ang gilid ng litrato ay nakulubot. Bakit bigla akong hinanap ni Gino? Ang taong kailangan kong makita. May kinalaman kaya iyon kay Elara? Mahigpit na kinuyom ni Gabriel ang litrato. Nanginginig ang gilid ng litrato. Ang mga ilaw sa labas ay malabo dahil sa luha. Pagkatapos matanggap ang tawag ni Gino, nakaupo si Gabriel sa desk ng kanyang office nang walang kibo. Inilapag niya ang litrato ni Elara, ngunit nanatili ang kanyang tingin doon. Ang mga salita ng kanyang kaibigan ay kumalat sa kanyang isip tulad ng mga ripples. May tao kang kailangan mong makita ngayon. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umikot sa kanyang tainga. Tinakpan ni Gabriel ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Ang mga emosyon na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib ay nagsimulang gumalaw. Nang hapon na iyon, nagsuot si Gabriel ng itim na cashmere coat. Ang kanyang mukha sa harap ng salamin ay maputla. Kinuyom niya ang kanyang labi. Pumunta siya sa parking lot at umupo sa upuan ng driver ng itim na sedan. Nang paandarin niya ang makina, ang tunog ay mababa na umalingaw-ngaw sa underground parking lot. Inilagay niya ang address na ipinadala ni Gino sa text message sa navigation.
Aabutin ng 1 oras at 30 minuto bago makarating sa destinasyon. Ang tunog ng makina ay pumuno sa kotse. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang manibela. Ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay ay namula. Umalis siya sa Maynila at nagmamaneho sa expressway. Ang kulay abo na langit ay tanaw sa labas ng bintana. Ang mga kalansay na puno ay mabilis na nagdaraan. Tiningnan ni Gabriel ang mga numero sa dashboard, ngunit wala siyang nakikita. Ang komplikadong emosyon ay naghalo sa kanyang mukha. Pag-asa, takot, pananabik, at pagkabalisa ang naghalo. Pagkatapos ng 1.5 oras, sinabi ng navigation na nakarating na siya sa destinasyon. Ang mga lumang commercial building ay nakahanay sa isang makitid na eskinita. Dahan-dahang minaneho ni Gabriel ang kotse at ipinarada sa harap ng karinderiya. Ito ay isang maliit na tindahan na walang disenteng karatula. Ang mga tao ay malabo na nakikita sa likod ng salamin ng pintuan. Bumaba si Gabriel sa kotse. Ang tunog ng mga bato na tinatapakan ng kanyang sapatos ay naririnig. Kaluskos. Tumayo siya sa harap ng pinto ng tindahan at huminga ng malalim. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay na may hawak sa doorknob ay pinawisan. Nang itulak niya ang pinto at pumasok, ang mainit na amoy ng mami ay dumampi sa kanyang ilong. Ang mabangong amoy ng sotanghon at hiniwang sibuyas ay naghalo. Tiningnan ni Gabriel ang loob ng tindahan. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang bata. Si Langit. Ang bata na nakaupo sa platform at naglalaro ng chopstick ay yumukod ang ulo nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Ang malinaw na mga mata ay nakatingin kay Gabriel. Nanigas si Gabriel sa kinatatayuan niya. Ang pagkabigla na nakakapigil hininga ay tumagos sa buong katawan niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Ang kanyang tainga ay nabingi, ang mukha ni Langit. Ang mukha na iyon ay masyadong kahawig ng kanyang sarili noong bata pa siya. Ang maayos na noo, ang malinaw na mga mata na walang double eyelids. Ang kamay ng bata na may hawak na chopstick ay kaliwang kamay. Nang yumukod siya, ang double crown sa itaas ng kanyang ulo ay nakita. Lahat ay pareho sa kanya. Si Gino ay tumayo mula sa sulok ng mesa at kumaway habang nakangiti. Ngunit hindi nakasagot si Gabriel. Nakatulala siyang nakatingin kay Langit at umupo ng nanginginig. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Naglabas si Henning ng kanyang ulo mula sa kusina at nagtanong, "Maligayang pagdating. Ano ang gusto ninyo?" Pinilit ni Gabriel na maglabas ng boses. "Isang mami, pakiusap." Nanginginig ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusunod kay Langit. Ang bata na naglagay ng chopstick, uminom ng tubig, at kumuha ulit ng laruan sinubukan niyang hindi makaligtaan ang bawat galaw. Tahimik na nagsimulang magluto si Henning ng mami. Ang singaw ay umuusok mula sa kaldero. Inilabas niya ang noodles at inilagay sa mangkok at binuhusan ng sabaw. Inilapag ni Henning ang mami sa mesa at tiningnan ang customer ng palihim. Isang lalaking nakayuko ang ulo, hindi man lang makahawak ng kutsara. Ang kanyang mga mata ay basa. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Hinila ni Gino ang upuan sa tabi ni Gabriel at tahimik na nagsalita. "Langit, dala mo pa ba ang kuwintas?" Yumukod si Langit ng mahina. Ginamit niya ang kanyang maliit na kamay at kinuha ang star-shaped na kuwintas mula sa loob ng t-shirt. Ang berdeng H initial ay kumikinang sa ilaw ng fluorescent lamp. Sa sandaling iyon, hindi nakapagsalita si Gabriel. Ang kutsara sa kanyang kamay ay nanginginig. Tumama ang kutsara sa mangkok at lumabas ang tunog. Ang berdeng H initial sa gitna iyon ang kuwintas na regalo niya kay Elara. Ang nag-iisang kuwintas na iyon sa mundo. Ang kuwintas na personal niyang dinisenyo. Nanginginig ang kanyang daliri. Dahan-dahang ipinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata. Ang luha ay namuo sa likod ng kanyang takip mata. Maingat na nagtanong si Gabriel kay Langit, "Ilang taon ka na?" Masiglang sumagot si Langit, 7 taong gulang po. Mag-aaral na ako. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, naalala ni Gabriel ang eksena 7 taon na ang nakalipas. Ang sandali ng paghihiwalay sa harap ng cafe noong huli niyang nakita si Elara. Nag-aatubili si Elara, parang may sasabihin. Kinagat niya ang kanyang labi at tiningnan ang likod ni Gabriel. Nang lumingon si Gabriel, umiling si Elara at kumaway. Baka buntis si Elara noong panahong iyon? Nanginginig ang labi ni Gabriel. Tiningnan niya si Gino nang nanginginig at bumulong ng mababa. "Langit's hair. Kailangan ko lang i-check." Tumango si Gino. Lumapit siya kay Langit at tiningnan ang kanyang damit. Maingat niyang kinuha ang isang hibla ng buhok na nakadikit sa collar. Binalot niya ito sa tissue at ibinigay sa kamay ni Gabriel. Nanginginig ang kamay ni Gabriel nang tanggapin ang tissue
at inilagay ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang bulsa. Tumayo siya. Hindi man lang siya kumain ng isang kutsara ng mami. Kinawayan ni Langit ang kanyang kamay mula sa platform habang nagpapaalam. Paalam po. Dahan-dahang tiningnan ni Gabriel ang mukha ng bata. Tiningnan niya ito ng matagal, na para bang sinisikap niyang tandaan ang bawat detalye. Kinuyom niya ang kanyang labi. Babalik ako. Siguradong. Bumulong si Gabriel sa sarili habang binuksan ang pinto ng tindahan at umalis. Pagkatapos sumakay sa itim na sedan, matagal na hindi gumalaw si Gabriel habang hawak ang manibela. Binuksan niya ang kanyang bag at kinuha ang tissue sa kanyang bulsa. Sa loob isang maliit na hibla ng buhok. Manipis, itim na buhok. Ipinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Langit, kung ikaw ang anak ko, basag ang kanyang boses. Pinaandar ni Gabriel ang makina at nagtungo sa Maynila. Ang karinderiya na makikita sa rearview mirror ay unti-unting lumiliit. Pag-alis sa karinderiya, agad na bumalik si Gabriel sa penthouse. Habang umaakyat sa 40 palapag gamit ang elevator, tiningnan niya ang kanyang mukha na nakikita sa salamin. Maputla. Ang kanyang labi ay tuyo at ang kanyang mga mata ay namumula. Pagpasok niya sa pintuan ng foyer sa living room, ang Manila skyline ay tanaw sa likod ng malaking bintana. Ang mga ilaw ng gusali, ang ilaw ng tulay na tumatawid sa Pasig River, ang mga neon sign ay kumikinang. Ngunit walang nakita ang mga mata ni Gabriel. Nakatingin lang siya sa hangin. Naglakad si Gabriel nang nanginginig patungo sa kanyang office. Umupo siya sa itim na leather sofa at nanatili roon ng matagal. Ang buhok na nakabalot sa tissue sa kanyang bulsa ay nadama niya. Ang manipis, pinong pakiramdam. Dahan-dahan niya itong kinuha at inilagay sa desk. Binuksan niya ang dibuhit at kinuha ang litrato ni Elara na nakalagay sa pinakamalalim na bahagi. Ang mukha niya ay nakangiti sa dalampasigan sa Palawan. Ang puting damit ay nililipad ng hangin at ang asul na dagat ay nasa likod. Sa likod ng litrato, may nakasulat na ballpen na petsa. Mayo, 7 taon na ang nakalipas. 2 buwan bago nawala ang kontak. Niyakap ni Gabriel ang litrato nang mahigpit sa kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko. Pinindot ni Gabriel ang intercom na pindutan sa desk. Ito ay para tawagan ang secretary. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto sa tunog ng knock. Tok-tok. Tahimik na pumasok ang secretary, isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 40s. Chairman, tinawag po ba ninyo ako? Kinuha ni Gabriel ang buhok na nakabalot sa tissue mula sa kanyang bulsa. Maingat niya itong inilagay sa desk. Ang manipis, itim na buhok ay nakikita sa ilaw ng fluorescent lamp. Ang buhok na ito at ang akin, kunin mo. Gumawa ng DNA test sa pinagkakatiwalaang ospital. Huwag na huwag itong ipapaalam sa labas. Saglit na tiningnan ng secretary ang mukha ni Gabriel. Nakita niya ang nanginginig na boses, ang pamumula ng mata, at ang matigas na ekspresyon na hindi karaniwan. Ngunit hindi siya nagtanong ng dahilan. May natutunan siya sa matagal na pagtatrabaho sa kanya. Yumukod siya. Masusunod po. Tumingin si Gabriel sa labas at nagsalita ulit. At maghanap ng isang private investigator. Ang pinakamahusay sa larangan na ito. Opo, Chairman. Aayusin ko po agad. Pag-alis ng secretary, kinuha ulit ni Gabriel ang litrato ni Elara. Hinaplos niya ang mukha niya sa litrato gamit ang kanyang daliri. Ang lamig lang ng ibabaw ng litrato ang kanyang naramdaman. Kinaumagahan, nagbigay ng envelope ang secretary. Sa loob, isang business card. M. Suarez, Private Investigations, ang nakasulat sa itim na tinta. Agad na tumawag si Gabriel. Nagring ang telepono ng 2 beses at narinig ang kalmado na boses ng lalaki. Tahimik na nagsalita si Gabriel. May tao akong kailangan kong hanapin. Ang pangalan ay Elara. Hanapin ang lahat ng kanyang mga kilos hanggang 7 taon na ang nakalipas. Narinig ang tunog ng panulat na nagsusulat ng memo sa telepono. Ibinigay ni Gabriel ang birthday ni Elara, ang huling address na alam niya, at ang pangalan ng department store kung saan siya nagtrabaho. Kahit anong maliit na clue. Lahat hanggang 7 taon na ang nakalipas. Lumipas ang ilang araw. Gabi-gabi tiningnan ni Gabriel ang kanyang telepono. Kahit sa gitna ng meeting o habang kumakain, inilalagay niya ang telepono sa mesa at tiningnan ang screen. Hindi siya kumain ng maayos. Kinakain niya ang sandwich na ibinigay ng secretary ng isang subo at iniiwan ito. Wala siyang ganang kumain. Sa ikatlong araw, gabi,
Habang tinitingnan ni Gabriel ang mga dokumento sa desk, nagring ang kanyang telepono. Brr. Ang pangalan ni Investigator Suarez ang lumabas sa screen. Chairman, may nakita akong kaibigan ni Elara. Tumayo si Gabriel mula sa desk. Ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig. Sinabi ng investigator na nakita niya ang isang babae na high school classmate ni Elara. Siya raw ang huling nakipag-ugnayan kay Elara 7 taon na ang nakalipas. Kinuha agad ni Gabriel ang numero ng telepono ng kaibigan at tumawag. Ang telepono ay nagring ng matagal, tututut. Sa ika-6 na ring, narinig ang boses ng babae. Maingat at nanginginig na boses. Hello? Ipinakilala ni Gabriel ang sarili at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Elara. Alam ba ninyo kung ano ang nangyari kay Elara? Narinig ang paghinga sa telepono. Saglit na katahimikan ang namayani. Dahan-dahang nagsimulang magsalita ang babae. Sinabi niya na umalis si Elara sa bahay noong unang bahagi ng Disyembre. 7 taon na ang nakalipas upang bisitahin ang puntod ng kanyang lola. Umuulan daw ng yelo noong araw na iyon. Sinabi niya raw kay Elara sa telepono na kung may mangyari sa akin, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Nanginginig ang kamay ni Gabriel. Ang kanyang kamay na may hawak sa telepono ay pinawisan. Ang boses ng babae ay bahagyang naputol. Narinig ang tunog ng pag-iyak, ang tunog ng pagsinga. Ang tunog ng pagpunas ng luha gamit ang tissue ay narinig sa telepono. Hindi siya bumalik ng gabing iyon. Kinaumagahan, tumawag ang pulis. Hinigpitan ni Gabriel ang kanyang hininga. Ang kanyang lalamunan ay natuyo. Hit and run na aksidente. Nadulas si Elara sa yelo sa daan sa kabundukan at tinamaan siya ng kotse. Hindi nahuli ang salarin. Ang boses ng babae ay tuluyang naputol. Iyak lang ang naririnig. Hit and run na aksidente. Pumanaw si Elara noong araw na iyon. Si Gabriel ay bumagsak sa kinatatayuan niya. Ang kanyang tuhod ay tumama sa sahig at naglabas ng mababang tunog. Thud. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Gumulong ito sa carpet sa sahig at naglabas ng tunog. Disyembre, 7 taon na ang nakalipas. Eksaktong tumutugma sa edad ni Langit. Ang lahat ng puzzles ay nag-ugnay sa kanyang isip. Si Elara at ang sanggol. Si Elara ay hinabol ng isang tao habang binibisita ang puntod ng kanyang lola. Itinago ni Elara ang sanggol sa isang ligtas na lugar at naaksidente sa daan sa kabundukan na may yelo. Kinuha ni Gabriel ang telepono na nahulog at inilagay ulit sa kanyang tainga. Nanginginig ang kanyang kamay, muntik na niyang mahulog ulit ang telepono. Nasaan ang columbarium? Ang babae ay umiyak habang ibinigay ang address. Kinuha ni Gabriel ang memo pad at mabilis na isinulat. Ang sulat ay skewed dahil nanginginig ang kanyang kamay. Kumalat ang tinta. Ibinaba ni Gabriel ang telepono at matagal na nakaupo sa kinatatayuan niya. Sumasapit ang gabi sa labas ng bintana. Ang pulang sunset ay nagkulay sa langit. Ang mga salamin ng gusali ay kumikinang sa sinag ng sunset. Nang gabing iyon, personal na nagmaneho si Gabriel patungo sa columbarium. Inilagay niya ang address sa navigation at pinaandar ang makina. Habang nagmamaneho sa expressway, patuloy na dumaloy ang luha. Ang paningin niya ay malabo. Pinunasan niya ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ngunit patuloy itong dumaloy. Nakadating siya sa columbarium bandang 11 ng gabi. Ito ay isang kulay abo na gusali na may 3 palapag. Ilang kotse lang ang nasa parking lot. Tahimik ang gusali. Ang ilaw ng fluorescent lamp lang ang nagbibigay liwanag sa pasilyo. Pumunta si Gabriel sa management office sa unang palapag. Isang matandang manager ang nakaupo sa desk at nagbabasa ng pahayagan. Nang binanggit ni Gabriel ang pangalan ni Elara, binuksan ng manager ang lumang logbook. Ang tunog ng papel ay naririnig. Sinundan niya ang pangalan gamit ang kanyang daliri at tumango. Ito ay nasa silangang dingding ng 3 palapag. Umakyat si Gabriel sa hagdan. Ang tunog ng kanyang mga paa ay umalingaw-ngaw sa walang laman na gusali. Tap-tap. Pagdating sa 3 palapag, pumunta siya sa silangan. Ang mga maliliit na urns ay nakahanay sa puting marble na dingding. Nakita niya ang maliit na urn na may nakasulat na pangalan ni Elara. May litrato rin na nakadikit. Ang mukha ni Elara na nakangiti. Ang mukha na alam ni Gabriel. Ang mga mata niya ay crescent moon-shaped kapag siya ay tumatawa. Ang maliit na dimple sa gilid ng kanyang bibig. Lumuhod si Gabriel sa harap niya. Ang malamig na marble floor ay dumampi sa kanyang tuhod. Ang lamig ay tumagos sa kanyang pantalon. Hinawakan niya ang sahig gamit ang kanyang kamay. Umiyak siya ng malakas sa unang pagkakataon. Patawad. Dahil hindi kita naprotektahan. Dapat nasa tabi kita.
Ang bawat salita ay lumabas na parang huling pagsisisi. Ang kanyang lalamunan ay naipit at hindi siya makapagsalita ng maayos. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Ang luha ay tumulo sa sahig. Elara, patawad talaga. Dahil iniwan kita at ang bata na mag-isa. Tahimik ang pasilyo. Ang pag-iyak lang ni Gabriel ang umalingaw-ngaw. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Brr. Ang pangalan ng secretary ang lumabas sa screen. Kinuha ni Gabriel ang telepono gamit ang nanginginig na kamay. Ang secretary ay nagsalita ng maingat na boses. Sinabi niya na lumabas na ang resulta ng DNA test. Tiningnan ni Gabriel ang urn ni Elara at bumulong ng mahina. Elara, babalik ako kasama si Langit. Siguradong dadalhin ko siya. Tumayo si Gabriel. Pinunasan niya ang alikabok sa kanyang tuhod. Lumuhod siya ng malalim sa harap ng urn. Minsan, 2 beses. Matagal siyang yumukod. Umalis siya sa columbarium at sumakay sa kotse. Inilagay niya ang address ng ospital sa navigation. Aabutin ng 30 minuto bago makarating sa destinasyon. Ang tunog ng makina ay pumuno sa kotse. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang manibela. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Hating gabi na, ngunit may ilaw pa rin ang ospital. Isang ambulance ang nakatayo sa pasukan ng emergency room. Ipinarking ni Gabriel ang kotse sa parking lot at nagtungo sa main building. Ang Department of Laboratory Medicine ay nasa 3 palapag. Habang umaakyat sa elevator, tiningnan niya ang kanyang mukha na nakikita sa salamin. Ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang mukha ay maputla. Sa waiting area sa dulo ng pasilyo, nakatayo ang secretary. Yumukod siya nang makita si Gabriel. Kinatok niya ang pinto ng consultation room at binuksan ito. Isang doktor na nakasuot ng puting gown ang sumalubong kay Gabriel. Isang lalaking doktor na nasa kalagitnaan ng 40s. Nakasuot siya ng silver-rimmed glasses. Pakiupo po. Umupo si Gabriel sa upuan. Naglabas ng creaking sound ang leather chair. Nanginginig ang kanyang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang armrest ng upuan. Binuksan ng doktor ang dokumento sa desk. Maraming pahina ng papel na may charts at graphs ang nakaprinta. Ito ang resulta ng paternity test. Pagkatapos ikumpara ang DNA ninyong dalawa, ang match rate ay 99.99%. 99.99%. Ang biological father-son relationship ay kumpirmado. Nanginginig ang kamay ni Gabriel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa likod ng kanyang takip mata, lumabas ang mukha ni Langit. Ang mukha na nakangiti ng malinaw, ang mukha na kumakaway ng kamay, ang mukha na naglalaro ng chopstick. Si Langit ay kanyang anak. Ang bata na sinubukan ni Elara na protektahan hanggang sa huling sandali. Ang bata na naiwan sa yelo ngunit na buhay ng himala. Ang piraso ng buhay na inakala niyang nawala ay natagpuan na ngayon ang kanyang lugar. Lumabas si Gabriel sa ospital at tumingin sa kalangitan sa gabi. Ang mga bituin ay nagniningning. Ang malamig na hangin ay humihip sa kanyang pisngi. Bumulong siya ng mababa, Elara, aalagaan ko si Langit. Sa pagkakataong ito, hanggang sa huli, kinaumagahan, muling nagtungo si Gabriel sa karinderya. Hindi siya natulog kahit sandali kagabi. Patuloy niyang tiningnan ang resulta ng DNA test. 99.99%. 99.99% match. Ang numerong iyon ay patuloy na nakikita sa kanyang mata. Hindi niya inilabas ang resulta sa kanyang kamay kahit nakahiga siya sa kama o naglalakad sa living room. Nang makarating siya sa harap ng karinderya, sarado ang pinto. May nakasulat na handwritten sign sa salamin ng pinto na "Closed every Tuesday for maintenance." Ang tape ay natanggal sa isang sulok, kaya skewed ito. Matagal na nag-atubili si Gabriel sa loob ng kotse at tumawag kay Gino. "Gino, nasaan kaya si Langit?" Tahimik na sumagot si Gino. "Nasa bahay sa kabundukan siguro siya ngayon. Ipadala ko ang address sa iyo." Pagkatapos ng ilang sandali, inilagay niya ang address sa navigation gamit ang text message. Ito ay isang daanan sa kabundukan. Dahan-dahang minaneho ni Gabriel ang kotse sa daan na may yelo. Ang mga kalansay na puno ay nakahanay sa magkabilang gilid. Ang mga gulong ay naglabas ng kaluskos na tunog sa daan na puno ng tuyong dahon. Ang kotse ay nanginginig habang gumagalaw. Pagkatapos ng matagal na pag-akyat, lumabas ang isang maliit na bahay. Slate roof at ang dingding ay cement. May mga bitak sa ilang bahagi at ang pintura ay nagbabalat. Sa yard, may tumpok ng lumang kahoy na panggatong at isang puno ng santol ang nakatayo. Ang maliliit na damit ay nililipad ng hangin sa clothesline. Ang t-shirt ni Langit at ang lumang apron ni Henning ay nakikita. Bumaba si Gabriel sa kotse.
Ang malamig na hangin sa kabundukan ay humihip sa kanyang pisngi. Narinig ang tawanan mula sa loob ng yard. Si Langit at Henning. Si Langit ay naglalaro ng mga bato sa yard at si Henning ay nagtiklop ng mga labada sa tabi niya. "Mama Henning, tingnan mo ito," sabi ni Langit habang ipinakita ang isang magandang bato. At ngumiti si Henning. "Wow, ang ganda." Ang dalawa ay mukhang mapayapa. Tahimik na lumapit si Gabriel. Nang marinig ang tunog ng kanyang mga paa, itinaas ni Henning ang kanyang ulo. Ang lalaking nakita niya sa tindahan ilang araw na ang nakalipas. Ibinaba ni Henning ang labada at dahan-dahang tumayo. Pinunasan niya ang alikabok sa kanyang kamay. "Magandang araw. Ano ang kailangan ninyo?" Yumukod si Gabriel at nagsalita ng maingat. "May sasabihin ako sa inyo." Tila naramdaman ni Henning ang isang bagay habang tiningnan ang matigas na ekspresyon ni Gabriel. Nakaramdam siya ng takot. Tumingin siya kay Langit at nagsalita ng nanginginig na boses. "Langit, pumasok ka muna at maglaro sa loob." "Opo, Mama." Yumukod si Langit at pumasok sa loob ng bahay. Ang tunog ng kanyang mga paa ay umalingaw-ngaw sa sahig. Ang pinto ay naglabas ng creaking sound at nagsara. Inihatid ni Henning si Gabriel sa porch. Umupo ang dalawang tao na magkaharap. Ang sahig na kahoy ay luma at naglabas ng creaking sound sa tuwing sila ay umuupo. Kinuha ni Gabriel ang envelope mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang gilid ng envelope ay nakulubot. "Ang batang ito ay anak ko. Ito ang resulta ng DNA test." Kinuha niya ang resulta ng DNA test at inilagay sa harap ni Henning. Ang chart at mga numero ay nakaprinta ng siksik sa papel. Ang parirala na 99.99% paternity probability ay naka-highlight sa pulang box. Napigil ang hininga ni Henning. Tinitigan niya ang resulta ng test. Hindi niya makita ang mga sulat. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang papel ay naglabas ng kaluskos na tunog sa kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang labi. Nagsalita si Gabriel ng may sinseridad. "Hindi ko alam na ipinanganak ang bata na ito. Pinrotektahan ninyo siya. Salamat talaga." Nanginginig ang boses ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay namula. Yumukod siya. Kinuha ni Gabriel ang isang makapal na envelope mula sa kanyang inner pocket at inihandog kay Henning. Iniharang ni Henning ang kanyang kamay at umiling. "Hindi ko siya pinalaki dahil umaasa ako ng kapalit. Siya ang nagbigay buhay sa akin." Ang boses ni Henning ay matatag. Ang kanyang kamay na nagtulak sa envelope ay malakas. Kinuha ni Gabriel ang envelope at nagsabi, "Kung gayon, sumama kayo sa amin, si Langit at kayo. Aalagaan ko kayong dalawa." Mariing umiling si Henning. "Mananatili ako sa bahay na ito. Ang batang iyon ay kailangang lumaki sa inyong bahay." Alam na ni Henning ang sagot sa kanyang isip. Narinig niya kay Gino na si Gabriel ay isang chaebol chairman. Ang katotohanan na kailangan niyang mabuhay bilang anak ng isang chaebol at ang takot na baka siya ay maging hadlang sa kinabukasan ng bata. Ang ideya na ang isang mahirap na karinderya owner sa probinsiya ay hindi dapat humadlang sa kinabukasan ng bata. Matagal na nakaupo ang dalawang tao nang walang kibo. Ang hangin ay humihip mula sa yard. Ang mga sanga ng puno ng santol ay nanginginig at naglabas ng kaluskos na tunog. Ang mga damit sa clothesline ay nililipad ng hangin. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik na lumapit si Henning kay Langit. Inupo niya si Langit sa kanyang tuhod at mahigpit na hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Nanginginig ang kamay ni Henning. Maingat siyang nagsalita. "Langit, ang bisita ngayon. Siya ang tunay mong papa." Si Gabriel, na nakikinig sa likod ng pinto, ay tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Tahimik siyang umiyak. Ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig. Lumaki ang mga mata ni Langit. Nakabuka ang kanyang bibig habang tiningnan si Henning. "Talaga? May papa ako? Totoo?" Tumango si Henning. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ang luha gamit ang likod ng kanyang kamay, ngunit patuloy itong dumaloy. "Oo, siya ang tunay mong papa. Kailangan kitang hayaan na umalis na ngayon, anak." Naunawaan ni Langit ang kahulugan ng mga salitang iyon. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mga mata ay lumaki at nagsimulang nanginginig ang kanyang labi. Nagsimula siyang umiyak. Mahigpit niyang hinawakan ang collar ng damit ni Henning gamit ang dalawang kamay at sumigaw. "Kung gayon, sumama ka rin, Mama! Sumama ka rin!" Pinilit ni Henning na kalmahin ang kanyang emosyon at nagsalita ng matatag. Kinagat niya ang kanyang labi. "Hindi, kailangan akong manatili rito. Kailangan mo nang manirahan sa papa mo." Mas malakas na umiyak si Langit. "Ayoko! Gusto kong sumama kay Mama." Pinalo niya ang dibdib ni Henning gamit ang kanyang maliit na kamao. Umiyak si Henning habang tinatanggap ang maliliit na kamao.
Niyakap niya ang mukha ni Langit gamit ang dalawang kamay. Mahigpit niyang niyakap ang mukha na puno ng luha. Bumulong siya ng nanginginig na boses sa kanyang tainga. Huwag kang masyadong maging adult agad. Naiintindihan mo ba? Tawagan mo ako kahit kailan mo ako naaalala. Nandito lang si Mama. Palagi akong nandito. Patuloy na umiyak si Langit sa dibdib ni Hening. Paulit-ulit niya lang sinasabi ang Mama. Umiyak din si Hening habang niyayakap si Langit. Ang kanilang balikat ay nanginginig. Ang iyak ng dalawang tao ay pumuno sa maliit na silid. Ang tunog lang ng orasan ang pumuno sa pagitan. Lumalim ang gabi. Si Langit ay nakatulog dahil sa pag-iyak habang nakayakap sa dibdib ni Hening. Inihiga ni Hening si Langit sa kumot at matagal niya itong tiningnan. Hinaplos niya ang kanyang maliit na mukha. May mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Kinaumagahan, dinala ni Gabriel si Langit sa Maynila. Ang itim na luxury SUV ay huminto sa harap ng bahay sa kabundukan. Naghanda si Hening ng maliit na bag ni Langit sa yard. Ilang damit at isa o dalawang laruan. Inilagay din niya ang green scarf na personal niyang ginawa. Patuloy na lumingon si Langit habang sumasakay sa kotse. Mama! Sumigaw siya habang nakahawak sa bintana. Tumayo si Hening sa yard at kumaway. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit pilit siyang ngumiti. Paalam, Langit, mag-ingat ka at maging malusog. Dahan-dahang nagsimulang gumalaw ang kotse. Idinikit ni Langit ang kanyang mukha sa likod na bintana at kumaway. Mama, Mama! Patuloy siyang sumisigaw. Unti-unting lumiliit ang figura ni Hening. Hanggang sa naging isang maliit na tuldok at nawala, nakatingin si Langit sa labas. Si Langit, na nakaupo sa likod na upuan, ay bumulong ng mahina habang tiningnan ang labas. Sabi niya nang umiiyak, Mama, babalik ako. Pangako. Pagdating sa penthouse, lahat ay bago kay Langit. Ang mataas na kisame, malawak na living room, at ang kumikinang na marble floor. Ang chandelier ay nakabitin sa kisame at kumikinang ng maganda. Tahimik na hinawakan ni Gabriel ang kamay ng kanyang anak at ipinakita ang loob ng bahay. Ipinakita rin niya ang silid ni Langit. May king-sized bed, desk, at mga istante na puno ng laruan. Ngunit si Langit ay nakaupo ng maliit sa gilid ng kama, nakayakap sa kanyang tuhod. Mula sa araw na iyon, gabi-gabi, nag-video call si Langit kay Hening. Si Hening sa screen ay nakangiti at kumakaway mula sa kusina sa bahay sa kabundukan. Ang luma niyang cabinet at gas stove ay nakikita sa likod. Kumain ka ba ng maayos? Ano ang ginawa mo ngayon? Umiyak si Langit habang tiningnan ang screen. Na-miss kita, Mama. Bumulong siya ng mahina. Pagkatapos ng ilang araw, isang gabi, nakaupo si Gabriel sa office at kinuha ulit ang mga dokumento tungkol sa aksidente ni Elara. Police report, litrato ng accident site, pahayag ng witness. Habang binabasa niya ito, maraming questionable na bahagi. Bakit nawala ang black box? Bakit walang witness? Bakit malabo ang bakas ng sasakyan ng salarin? Tinawagan ni Gabriel ang secretary. Mag-organisa ulit ng private investigation team. Imbestigahan ulit ang hit and run na aksidente 7 taon na ang nakalipas, mula simula hanggang dulo. Ang Manila skyline ay tanaw sa labas ng bintana. Ang mga mata ni Gabriel ay kumikinang ng malamig sa dilim. Ang private investigation team ay naorganisa pagkatapos ng 3 araw. Personal na pumunta si Gabriel sa office ng investigation team sa ika-20 palapag ng isang gusali sa Taguig. Ang mga dokumento tungkol sa aksidente 7 taon na ang nakalipas ay nakasalansan sa mesa ng conference room. Umupo si Gabriel sa harap ng investigation team leader at nagsalita ng mababa. Ang pagkamatay ni Elara, 7 taon na ang nakalipas, ay maaaring hindi lang simpleng aksidente. Ilantad ang lahat. Tumango ang team leader at nagsimulang magsulat ng memo. Ang dulo ng panulat ay naglabas ng kaluskos na tunog. Lumipas ang 1 linggo. Sinubaybayan ng investigation team ang mga CCTV records noong araw ng aksidente, one by one. Sinuri nila ng maingat ang police reports, ang black box missing history at BBP. Pinalaki nila ang malabong CCTV footage, restored ang license plate at hinanap ang call records. Sa ika-10 araw, tumawag ang investigation team leader. Agad na nagtungo si Gabriel sa office. Sa screen ng conference room, nakadisplay ang black and white CCTV footage. Chairman, may nakita kaming suspicious. Pinaandar ng team leader ang video gamit ang remote control. Isang itim na SUV ang lumabas sa screen. Ito ay isang kotse na patuloy na lumalabas sa parehong oras at parehong segment ng daan, 2 araw bago ang aksidente. Dahan-dahan itong gumagalaw, sinusundan ang daanan na dinadaanan ni Elara.
Ang kotse na ito ay tila sumusubaybay kay Elara. Noong araw ng aksidente, ang parehong kotse ay nakita. Tinitigan ni Gabriel ang screen. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Ang kanyang kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang team leader ay lumipat sa susunod na pahina. Lumabas ang vehicle registration document. Ang mas nakakagulat ay ang may-ari ng sasakyan na ito. Ang pangalan ni Doña Beatriz Fuentabella ay malinaw na nakasulat sa user list ng Astrotech Company vehicle. Siya ang ina ni Gabriel. Si Gabriel ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang upuan ay naitulak at naglabas ng thud sa sahig. Ang kanyang mukha ay naging putlang-putla. Bakit si Mama? Nanginginig ang kanyang boses. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Maingat na binuksan ng investigation team leader ang susunod na dokumento. Ito ay isang sulat na nasa pag-iingat ng kaibigan ni Elara. Ito ay isang sulat ng pagbabanta na ipinadala ng walang pangalan. Umalis ka sa tabi ng lalaking iyon. Kung hindi, pagsisisihan mo. Ang nakaprinta na sulat ay tila malamig. Ang postmark na nakatatak sa envelope ay nasuri at kinumpirma na ito ay ipinadala mula sa post office malapit sa headquarters ng Astrotech. Mayroon ding record ng junked company vehicle. Ang itim na SUV ay biglang junked pagkatapos ng 1 linggo ng aksidente. Ito ay ipinadala sa junkyard ng walang repair record. Nakuha rin nila ang pahayag ng empleyado ng junkyard na may bakas ng impact sa harap ng bumper. Binasa ni Gabriel ang mga dokumento, page by page. Ang papel ay naglabas ng kaluskos dahil nanginginig ang kanyang kamay. Nang mas malalim ang pag-iimbestiga, lumabas ang motibo ni Doña Beatriz. 7 taon na ang nakalipas, kailangan ng Astrotech ang koneksyon sa politika. Upang mapagaan ang semiconductor export regulations at mapalawak ang government R&D support, kailangan nila ng political influence. Isinulong ni Doña Beatriz ang arranged marriage ni Gabriel sa anak ng isang maimpluwensiyang pamilyang politiko. Ang kanyang asawa ay anak ng isang 3-term congressman. Ngunit pinili ni Gabriel si Elara, isang ordinaryong babae na nagtatrabaho sa department store. Tinanggap ito ni Doña Beatriz bilang pagbagsak ng pamilya at kumpanya. Naisip ni Doña Beatriz, kung mawawala ang koneksyon sa politika, babagsak ang ating grupo. Ito ang pagkakataon. Hindi ko ito maaaring palampasin. Nang itago ni Elara ang kanyang pagbubuntis at nagtago, nag-hire si Doña Beatriz ng isang private security company. Sinusubaybayan niya ang mga kilos ni Elara at nagbigay ng psychological pressure. Nagparada siya ng itim na kotse sa harap ng bahay at nagbigay ng mga silent threat sa telepono. Si Elara ay lalong nahuhuli sa isang corner. Ang transcript ng testimony ng dating bodyguard ay lumabas. Kinuha ni Gabriel ang papel gamit ang nanginginig na kamay. Ito ay direktang utos mula kay Chairwoman Doña Beatriz. Sinabi niya na subaybayan ko ang babaeng iyon ng malapit, i-report ang lahat ng kanyang pupuntahan at makikita, at bigyan siya ng psychological pressure upang sumuko siya ng kusa. Ang kamay ni Gabriel na may hawak sa papel ay naging masikip. Ang papel ay nagkulubot. Kaluskos ang tunog. Ang huling araw ni Elara ay nabuhay ulit sa mga dokumento. Disyembre 5, 7 taon na ang nakalipas. Binalutan ni Elara ang sanggol na 100 araw pa lang sa makapal na balutan. Ito ay death anniversary ng kanyang lola. Mula sa sandali ng pag-alis sa maliit na apartment, patuloy siyang lumingon sa likod. Isang itim na kotse ang nakatayo sa pasukan ng eskinita. Hindi man lang pinatay ang makina. Sumakay si Elara sa bus patungo sa probinsiya. Isang itim na SUV ang sumunod sa likod. Umupo si Elara sa likod ng bus at tumingin sa labas ng bintana. Ang itim na kotse ay patuloy na sumusunod. Ang sanggol sa kanyang dibdib ay nag-iyak. Niyakap ni Elara ang sanggol ng mahigpit at umiyak. Nakadating siya sa baryo sa kabundukan bandang 3 ng hapon. Nagsimulang umulan ng yelo, umakyat si Elara sa daan patungo sa puntod. May narinig siyang ibang tunog bukod sa tunog ng kanyang mga paa. Ang tunog ng mga sanga ng puno na nabali, ang tunog ng tuyong dahon na natatapakan. May sumusunod sa likod. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang kanyang hininga ay humingal. Binilisan ni Elara ang kanyang lakad. Pakiusap, hayaan lang itong batang ito na mabuhay. Bumulong siya ng nanginginig na boses. Nang makarating siya malapit sa puntod, lumabas ang mga tao na nakasuot ng itim sa likod. 2 tao, agad na tumingin si Elara sa paligid. Kailangan niyang maghanap ng lugar upang itago ang sanggol. Palapit ng palapit sila. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa tabi ng puntod sa kabilang dako. Agad na inihiga ni Elara ang sanggol na nasa balutan sa isang butas sa ilalim ng kalapit na bato.
Kinuha niya ang star-shaped na kuwintas sa kanyang leeg. Inilagay niya ito sa leeg ng sanggol gamit ang nanginginig na kamay. Kinuha niya ang memo pad mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang kamay na may hawak sa panulat. Iligtas niyo ang batang ito. Umaasa siyang ililigtas ng babae sa kabilang dako ang bata at sumulat siya ng skewed na sulat. Inilagay niya ang sulat sa loob ng balutan at huling hinalikan ang noo ng sanggol. Ang mainit na init ng katawan ng sanggol ay dumampi sa kanyang labi. Mahal kita, patawad mama, kailangan mong mabuhay. Ang tunog ng mga paa ay papalapit sa likod. Tinakpan ni Elara ang kanyang mukha ng luha at tumakbo pababa sa daanan sa kabundukan sa kabilang dako. Ang ulan ay lalong lumalakas. Madulas ang daan. Ang tunog ng mga paa na humahabol sa likod ay lalong lumalapit. Ang kanyang hininga ay humingal. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Nadulas ang kanyang paa sa yelo. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang balanse, ngunit ang kanyang katawan ay umikot. Nang tumalon siya sa daan, isang itim na kotse ang mabilis na papalapit. Ang ilaw ng headlight ay tumusok sa kanyang mga mata. Walang oras si Elara na umiwas. Isang malakas na thud ang narinig at ang kanyang katawan ay tumilapon. Ang pulang dugo ay kumalat sa puting yelo. Ang kotse ay hindi huminto at naglaho. Bakas lang ng gulong ang naiwan sa yelo. Kinaumagahan, isang hiker ang nag-report. Unknown female traffic accident death. Si Elara iyon. Binasa ni Gabriel ang lahat ng mga dokumento ng investigasyon at yumukod ang kanyang ulo. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Inilagay ni Gabriel ang lahat ng mga dokumento at testimony sa isang USB at isinumite sa piskalya. Threatening, stalking, covering up an accident, homicide by negligence ang kaso. Sapat na ang vehicle records, witness testimony, junkyard evidence, at ang threat letter bilang evidence. Pagkatapos ng 3 araw, si Doña Beatriz ay inaresto sa kanyang bahay. Lumabas ang breaking news. Chairman's mother arrested in Astrotech Group, suspected of involvement in hit and run 7 years ago. Pinatay ni Gabriel ang TV sa living room. Tumingin siya sa labas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon, tahimik na kumatok si Gabriel sa pinto ni Langit. Nag-aaral si Langit sa desk. Itinaas niya ang kanyang ulo. Langit, pupuntahan natin si mama ngayon? Lumaki ang mga mata ni Langit. Ang totoo kong mama? Tumango si Gabriel. Nagsuot silang dalawa ng coat at umalis sa bahay. Nagmaneho sila patungo sa columbarium. Tahimik ang daan sa gabi. Ang ilaw ng street lamp ay dumaraan sa bintana ng kotse. Nakaupo si Langit ng walang kibo habang nakatingin sa labas. Nakadating sila sa columbarium bandang 10 ng gabi. Tahimik ang gusali. Ang ilaw ng fluorescent lamp lang ang nagbibigay liwanag sa pasilyo. Si Gabriel at Langit ay umakyat sa ikatlong palapag habang magkahawak ang kamay. Ang tunog lang ng kanilang mga paa ang umalingaw-ngaw sa walang laman na gusali. Tumayo sila sa harap ng urn ni Elara sa silangang dingding. Tiningnan ni Langit ang babae sa litrato na hindi pa niya nakita. Ang batang mukha na nakangiti ng masigla, ang mga mata na kahawig niya. Maingat na pinagsama ni Langit ang kanyang mga kamay. Mama, nakikita mo ba ako? Ang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Nanginginig ang boses ni Langit. Mama, lumaki ako ng maayos. Nakita ko na rin si Papa. Huwag kang mag-alala at bantayan mo kami mula sa langit. Namuo ang luha sa kanyang mata. Pinigilan ni Langit ang luha at yumukod. Salamat Mama, dahil iniligtas mo ako. Tumayo si Gabriel sa tabi at tahimik na lumuhod. Ang malamig na marble floor ay dumampi sa kanyang tuhod. Matagal siyang nakatingin sa urn ng walang kibo. Nanginginig ang kanyang labi. Elara, patawad. Patawad talaga. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Ang luha ay dumaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri. Dahil hindi kita naprotektahan, dahil pinagdusa kita ng mag-isa. Dapat ay pinrotektahan ko kayo ng bata. Patawad. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Langit. Maliit at mainit na kamay. Hinawakan din ni Langit ang kamay ng kanyang ama ng mahigpit. Makakasama ko na si Langit palagi ngayon. Aalagaan ko siya. Pangako. Ang mga pangalan lang ng 3 tao ang nanatili sa tahimik na espasyo. Langit, Elara, Gabriel. Ang liwanag ay nagsimulang pumasok ng paunti-unti sa sugat ng pamilya. Lumipas ang oras. Si Langit ay 12 taong gulang na. Sa isang private school na may magandang reputasyon, si Langit ay tahimik at kalmado. Kahit sa recess, nagbabasa lang siya ng libro o tumitingin sa labas ng bintana.
Inakala ng kanyang mga kaibigan na siya ay isang bata na hindi masyadong nagsasalita. Ngunit iba ito sa math class. Ang mga mata ni Langit ay nagbabago. Kapag sumulat ang guro ng komplikadong problema sa pisara, nagsisimula si Langit na magbigay ng solusyon ng mabilis sa kanyang desk. Ang tunog lang ng lapis na gumagalaw sa papel ang naririnig. Ang mga guro ay hindi makapaniwala sa tuwing tiningnan nila ang sagot ni Langit. Isang araw, inirekomenda ng advisor si Langit para sa National Math Olympiad. Noong araw ng kompetisyon, si Langit ay nakasuot ng itim na suit at pumasok sa examination room. Mahigit 200 estudyante ang nakaupo. Ang mga question sheets ay ipinamahagi. Kaluskos ang tunog na pumuno sa examination room. Sinimulan ni Langit ang pagsagot sa mga problema, isa-isa. Ang kanyang daliri ay malamig, ngunit ang kanyang kamay na may hawak sa lapis ay hindi nanginginig. Pagkatapos ng isang buwan, inihayag ang resulta. First place, Langit. Ang media ay nagkagulo. Chaeble's genius son, the second genius mathematician ang pamagat ng mga pahayagan. Sa araw ng interview, maliwanag ang ilaw sa studio. Si Langit ay nakaupo sa upuan at nakatingin sa kamera. Nagtanong ang reporter, "Ano ang masasabi mo sa pagiging first place?" Nag-isip si Langit saglit at tahimik na sumagot. "Gusto kong magpasalamat sa taong nagpalaki sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito." Nagtanong ulit ang reporter, "Ang inyong ina po ba?" Tumango lang si Langit ng walang salita. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namula. Nang gabing iyon, tumawag si Langit gamit ang video call mula sa kanyang silid sa penthouse. Lumabas ang mukha ni Hining sa screen. Ito ay sa kusina sa bahay sa kabundukan. Ang lumang cabinet at gas range ay nakikita sa likod. Tahimik na ngumiti si Hining at nagsalita, "Ang galing mo, Langit. Ngunit huwag kang masyadong mauna. Sundin mo ang sarili mong pace." Pinigilan ni Langit ang luha habang tiningnan ang screen. "Ang puso ko ay palaging nasa iyo, Mama. Palagi." Nagbigay si Gabriel ng perpektong educational environment para kay Langit. Private tutoring, modern textbooks, overseas exchange program. Ngunit si Langit ay palaging tumatawag sa video call pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Gusto niyang marinig ang boses ni Hining. Lumipas pa ang oras. Si Langit ay 17 taong gulang na. Isang gabi ng taglamig, dumating ang isang email sa email address ni Langit. Ang nagpadala ay Harvard University. Ang pamagat ay, "Congratulations." Binuksan ni Langit ang email gamit ang nanginginig na kamay. Summa cum laude, Mathematics Department, full scholarship. Matagal na tiningnan ni Langit ang screen, tumulo ang luha. Kinaumagahan, muling nagkagulo ang media. Chaebol Hair, admitted to Harvard, summa cum laude, focus on Astrotech successor ang pamagat ng mga pahayagan. Nang gabing matanggap niya ang admission email, pumunta si Langit kay Gabriel. Itinaas ni Gabriel ang kanyang ulo habang tinitingnan ang mga dokumento sa office. "Papa, pwede ba akong umalis saglit ngayon?" Alam ni Gabriel ang nasa isip ni Langit habang tiningnan ang kanyang mga mata. Tumango siya. "Sumama ka sa bodyguard." Sumakay si Langit sa itim na sedan. Ang bodyguard ang nagmamaneho. Ang kotse ay nagtungo sa daan sa kabundukan, umalis sa Maynila. Nagmaneho sila ng matagal sa winding dirt road. Nakadating sila sa maliit na baryo sa kabundukan bandang 9 ng gabi. May ilaw sa yard ng bahay ni Henning. Inayos ni Henning ang mga earthenware jars. Banga. Ang tunog ng paglilinis ng takip ay umalingaw-ngaw sa tahimik na yard. Itinaas ni Henning ang kanyang ulo nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Nanigas siya. Si Langit ay nakatayo doon. Matangkad. Nakasuot ng suit, mukha siyang adult. Tahimik na lumapit si Langit at kinuha ang envelope mula sa kanyang inner pocket. Kinuha niya ang admission letter at inihandog kay Henning. Ang papel ay kumikinang na puti sa liwanag ng buwan. "Mama, tinupad ko ang aking pangako. Mag-aaral ako ng kaunti pa at babalikan kita." Nanginginig ang kamay ni Henning habang tiningnan ang admission letter. Harvard University summa cum laude admission ang mga sulat na nakita niya. Niyakap niya si Langit ng mahigpit. Sapat na ito para kay Mama. Ngunit nanginginig ang kanyang boses. Maghihintay ako araw-araw." Hindi nakatalikod si Langit. Umupo siya sa porch. Kinuha ni Henning ang photo album noong bata pa siya. Mga litrato na kinunan sa platform ng karinderya. Mga litrato na kinunan sa yard ng bahay sa kabundukan. Mga litrato ni Langit noong 3, 5, at 7 taong gulang siya. Lumalim ang gabi. Umupo silang dalawa nang magkatabi sa kusina. Naglagay si Langit ng tubig sa kaldero at nagsimulang magpakulo ng noodles.
Ang tunog ng kumukulong tubig, ang tunog ng paghiwa ng sili, ang tunog ng pagbuhos ng maasim na sabaw. Ang yelo ay lumulutang, sotanghon na maanghang at maasim. Ito ang unang mami na niluto ni Langit. Kumain si Henning ng isang subo at ipinikit ang kanyang mga mata. Lumabas ang ngiti. Naalala mo pa ang lasa na ito? Tumango si Langit. Hindi ko malilimutan ang lasa na niluto mo, Mama. Kinaumagahan, nagsimulang sumikat ang araw. Tumayo si Langit sa yard. Sumama si Henning sa kanya hanggang sa gate. Tumalikod si Langit at nagsalita. Aalis na po ako. At babalik ako. Ngumiti si Henning at sumagot. Mag-ingat ka. Nandito lang si Mama. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang, pagmamalaki at pagmamahal ng isang ina. Kumaway siya. Dahan-dahang nagsimulang gumalaw ang itim na sedan. Idinikit ni Langit ang kanyang kamay sa likod na bintana at patuloy na lumingon. Unti-unting lumiliit ang figura ni Henning. Hanggang sa naging isang maliit na tuldok at nawala, kumakaway si Langit. Tumayo si Henning sa kinatatayuan niya at naghatid sa kotse hanggang sa huli. Kahit ganap nang nawala ang kotse, matagal siyang tumayo sa kinatatayuan niya. Isang maliit na santol na bulaklak ang nahulog sa kanyang paa. Palapit na ang tagsibol. Si Langit ay 23 taong gulang na. Magtatapos na siya sa Harvard Math Department. Isang gabi, nakaupo si Langit sa desk ng kanyang dormitory at tumingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng street lamp sa Boston ay nagsimulang sindihan. Isa-isa. Sa desk, may mga offer letters para sa PhD program mula sa iba't ibang universities. MIT, Stanford, Princeton. Lahat ay full scholarship. Ngunit may ibang bagay ang umiikot sa isip ni Langit. Ang kumpanya ng kanyang ama, Astrotech. Pipiliin ba niya ang landas ng researcher o tutulong sa negosyo ng kanyang ama? Nag-isip si Langit ng ilang gabi. Naglakad-lakad siya sa kanyang dorm room at nag-isip ng malalim. Sa wakas, nagdesisyon siya. Tumawag siya ulit kay Gabriel. Ang mukha ni Gabriel, na nakaupo sa office, ay lumabas sa screen. Maraming puting buhok ang nakahalo sa kanyang buhok. Nag-usap ang dalawa tungkol sa career path ng matagal. Maingat na nagsalita si Gabriel. Maaari mong gawin ang gusto mo, ngunit paano kung babaguhin mo ang kumpanyang ito gamit ang sarili mong kamay? Nag-iisip si Langit ng ilang araw. Tumawag siya ulit kay Gabriel. Papa, susubukan ko. Sa edad na 24, pumasok si Langit sa Astrotech Group. Ang kanyang resume ay may maikling academic background lang. Hindi niya isinulat ang anuman bukod sa pagtatapos niya sa Harvard. Pumasok siya bilang isang entry-level employee at tahimik lang. Hindi alam ng kanyang mga kasamahan na siya ang anak ng chairman. Inakala lang nila na siya ay isang new hire na nag-aral sa ibang bansa. Si Langit ay pumasok ng 9 ng umaga tulad ng ibang employees at nagtatrabaho hanggang gabi. Ang kakayahan ni Langit ay lumabas sa bawat project. Sinuri niya ang komplikadong data at natagpuan ang core ng problema. Sa negotiation table, hinikayat niya ang kalaban gamit ang logical proposal. Nagsimulang kumalat ang balita. Lumipas ang 4 na taon. Si Langit ay 28 taong gulang na. Isang Lunes ng umaga, nagtipon ang lahat ng employees sa Grand Ballroom ng Astrotech headquarters. Ang araw na iyon ay ang executive reshuffle announcement. Umakyat si Gabriel sa stage at kinuha ang microphone. Inanunsyo ko ang bagong Executive Vice President for External Affairs, EVP Langit Torres. Nagkaroon ng bulungan sa ballroom. Naglakad si Langit patungo sa stage. Mukha siyang karapat-dapat habang nakasuot ng itim na suit. Nagpalakpakan ang mga employees ngunit nagbulungan din. Siya ang anak ng chairman? Hindi ko alam. Kinaumagahan, nagkagulo ang media. The Return of the Chaeble's Eldest Son and Harvard Math Genius ang pamagat sa pahayagan. Ang litrato ni Langit ang nasa front page. Nang hapon na iyon, tahimik na umalis si Langit sa kumpanya. Nagmaneho siya ng SUV ng mag-isa, nang walang driver. Inilagay niya ang pamilyar na address sa navigation. Karinderya sa kabundukan. Nang sumasapit ang gabi, nakarating si Langit sa harap ng karinderya. Ang karatula ay luma pa rin. Ang pintura ay nagbabalat. Sa likod ng salamin ng pinto, nakita ang figura ni Henning. Nakasuot siya ng apron at nagpapakulo ng noodles. May pawis sa kanyang noo. Bumaba si Langit sa kotse at dahan-dahang binuksan ang pinto ng tindahan. Kalansing ang tunog ng pagbukas ng pinto. Itinaas ni Henning ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon nahulog ang kutsara sa kanyang kamay. Kalansing ang tunog sa sahig. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Langit, ikaw ba talaga iyan? Bumulong siya habang hinawakan ang kanyang apron. Kinuskos niya ang kanyang mga mata.
Hindi siya makapaniwala. Tahimik na lumapit si Langit. Tumayo siya sa harap ni Henning. Mas matangkad na siya. Mas malawak din ang kanyang balikat. Mama, sa pagkakataong ito, dumating ako upang sunduin ka gamit ang sarili kong lakas. Kahit tumanggi ka, dadalhin kita. Matagal na hindi nagsalita si Henning. Tahimik siyang nakatayo. Nakayuko ang kanyang daliri. Ang kanyang mga mata lang ang namula. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Sa wakas, tumango siya at nagsalita ng nanginginig na boses. Sige, tama na ang pangungulila sa isa't isa. Nagyakapan ang dalawang tao ng may mainit na luha. Ang balikat ni Henning ay nanginginig. Umiyak din si Langit. Ang tunog lang ng pag-iyak ng dalawang tao ang naririnig sa tindahan. Nang gabing iyon, isa pang kotse ang huminto sa harap ng karinderiya. Ito ay isang itim na sedan. Bumaba si Gabriel sa kotse. Umupo ang tatlong tao nang magkatabi sa platform sa yard ng tindahan. Pumasok si Langit sa kusina at nagsimulang magpakulo ng mami. Ang tunog ng kumukulong tubig, ang tunog ng pagpakulo ng noodles, ang tunog ng paghiwa ng sili ay narinig. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Langit na may 3 mangkok ng mami, sotanghon na maanghang at maasim. Ang yelo ay lumulutang. Kinuha ni Gabriel ang chopstick ng walang salita. Kumain siya ng isang subo at ipinikit ang kanyang mga mata. Yumukod siya. Ngayon, parang naging isang tunay na pamilya tayo. Nanginginig ang kanyang boses. Kinaumagahan, naghanda si Henning ng kanyang mga gamit sa bahay sa kabundukan. Mga lumang damit, ilang litrato, ilang relics ng kanyang ina. Wala siyang malaking bagahe. Sumakay si Henning sa likod na upuan ng SUV na personal na minaneho ni Langit. Ang itim na sedan ni Gabriel ay sumunod. Dahan-dahang nagsimulang gumalaw ang kotse. Lumingon si Henning sa likod. Ang bahay sa kabundukan na tinirhan niya ng higit sa 20 taon ay lumalayo. Ang puno ng santol, ang mga earthenware jars, ang clothesline lahat ay lumiliit. Lumipas ang ilang buwan. Si Langit ay nagtatrabaho bilang Executive Vice President for External Affairs ng Astrotech Group. Nakikipagnegosasyon siya sa mga overseas buyer at nagpapatuloy ng mga bagong project. Si Henning ay nagsimulang mag-volunteer sa Astrotech Welfare Foundation bilang isang consultant. Tumutulong siya sa mga underprivileged children at nagbibigay ng scholarship sa mga mahihirap na pamilya. Tuwing Huwebes, personal siyang gumagawa ng kimchi at nagbibigay sa welfare center. Isang araw ng tagsibol, nagtipon ang 3 tao sa malawak na living room ng penthouse. Isang photographer ang nakatayo na may hawak na kamera. Nag-flash ang ilaw. Ito ay isang family photo. Gabriel, Henning at Langit. Ang 3 tao ay nakaupo ng magkatabi sa sofa at nakangiti. Ang litrato ay printed at isinabit sa dingding ng living room. Ito ay isang malaking frame. Sa tabi nito, may isa pang maliit na frame na nakasabit. Ito ay ang litrato ni Elara. Ang mukha niya ay nakangiti sa dalampasigan sa Palawan. Tumayo si Langit sa harap ng 2 frame. Bumulong siya ng mahina. Mama, maayos na po ang buhay namin. Pinapanood mo po kami, di ba? Ang sikat ng araw ay pumasok ng mainit sa labas ng bintana. Ang mga santol na bulaklak sa flower pot sa living room ay umikot sa hangin. Isang talulot ng bulaklak ang nahulog at lumapag sa sahig. Kung naantig kayo ng kuwento ngayon, pakipindot ang subscribe at like. At mag-iwan ng mainit na mensahe sa comment section para sa protagonist ng kuwento. Naway mapuno ang taon na ito ng kalusugan at tawanan. Salamat sa Soundwind.